I'm Lance from Rams Dog Training Services. And today, I'm here to show you how to clip your dog's nails at home. First things first, kapag mag-trim tayo, mag-clip ng nails ng aso natin, kailangan natin ito. Nail clippers for dogs. Ito yung for small breeds and meron din itong pang malaking breeds. Yung other tool na pwede natin gamitin, which is safer kung wala kang experience sa pag-cut ng nails, pag-trim ng nails ng dogs, is yung tinatawag nating Dremel. Okay, bago tayo mag-clip, kailangan natin tandaan na may mga dogs na equipment sensitive or equipment aware. Aware. Equipment aware or equipment sensitive. Ang gustong sabihin nito ay yung mga dogs na kapag nakita na nila yung clippers and akmang kukunin mo na yung kamay nila, yan, ayaw nila. Very common to sa dogs na pag kinuha mo yung paw nila, ayaw nila. So, may chance na mag-act out yung aso, pwedeng magalit, mag-scratch, or mag-try siyang kalmutin yung mukha mo. Kasi most of the time, di ba pag nag-clip tayo, nakaganto tayo. So, better na nasa baba talaga yung aso and may konting elevation. Okay, bago tayo mag-start mag-clip ng nails ng dogs natin, kailangan nating tandaan na may mga dogs na equipment sensitive or equipment aware. Pag nakita nila yung itong clippers, halimbawa nakalapag, mag-start na yan na lumayo sa'yo. Or, ang pinaka-common na manifestation nito is ito, kapag kukunin mo na yung paw ng aso, sa case ni Goldie, pag kinuha ko, hindi siya nagre-react. Kapag kay Pacho, tingnan nyo guys, lumalayo si Pacho. Kasi alam niyang mag-clip tayo ng nails. So, kapag ang dog is equipment sensitive or equipment aware, mag-start tayo na mag-desensitize. Ang gagawin natin is yung clippers, which is yung tool na gagamitin natin. Kasi meron pang isang tool yung Dremel, di ba? Yung clippers, in this case, is i-associate natin sa positive event. So, isa tong form ng desensitizing session. Lalapag ko dyan. At ito yung ginagamit ko guys, peanut butter na matigas. Yan. Diba? Nakikita nyo yung clippers, may peanut butter. Yan guys ang effect ng positive association. Mamaya, mapapansin nyo, mahahawakan ko na yung kamay ni, yung paw ni Pacho. Si Goldie, may lang sa kanya. Tingnan nyo, tinitingnan nyo yung ano, inaamoy niya yung clippers. Lalapit ko, inamoy niya, papadilaan ko yung peanut butter, positive association. Isa pa, lalapit ko, positive association. So, very important na you take your time in building this behavior kasi hindi to madaling i-build within 5 minutes. Hindi. Dapat gradual and slowly na i-build mo to. Yan. Ulit. O, diba? So, mag-move na ako sa actual na paghawak sa paw niya. Papadilaan ko muna, papaamoy ko. Guys, yung jar is very helpful kasi pumapasok yung snout niya dito or inaabot niya yung sa ilalim. So, nagiging occupied yung utak ng aso. Hawakan ko. O, diba? Nagpapahawak. Good. Gagamit ako ng verbal marker to indicate na positive. Tama yung ginagawa niya. Good, Pacho. Okay, break. O, yan. Good, Pacho. Up. Malayo pa. Okay. Repetitions lang. Ulit. Hawak. Ayaw niya. Alis. Hawak. Good. Okay. Verbal marker. Hahawakan ko ng konti. Bibigay ako ng assurance na magiging positive yung experience. Kaya continue yung paggamit ng peanut butter. Okay. Bibitawan ko. Okay. By repeating the process, basta bibitawan natin sa last part is ang nangyayari, nabibuild natin, nabibigyan natin ng assurance yung aso. O, diba? Medyo relax na.
Goldie ayos lang sa kanya. Tingnan nyo ito. Diba? Parang parehas. Inaalis niya pa. Goldie. Pacho. Good boy. Good Pacho. Good. Not equipment sensitive. Not anymore. Diba? Medyo pumapalag pa pero mamaya wala na yan. Ulit. Hawak. Mark. You mark the positive behavior with high value treats such as peanut butter. Okay. Medyo relax na. Good Pacho. Okay. So ngayon, i-reposition ko si Pacho para mas madali ang pag-trim natin ng nails niya. Sa mga dogs na hindi naman equipment sensitive, okay lang na ganito and hindi tayo gagamit ng muzzle. Pero sa dogs na equipment sensitive or equipment aware, nire-recommend namin na gumamit kayo ng muzzle or mag-muzzle conditioning kayo para safe kayo sa pag-trim or pag-clip ng nails. Kasi kapag hindi tayo gumamit nun and nag-react yung dog, baka abutin yung mukha natin or agad tayo sa kamay. Ulitin natin. Hawak, mark. Tama. Hawak, bitaw, mark. Hawak, mark. So yan guys, may positive association na dati ayaw niyang hinahawakan siya dito. Ito yung clipper. Pag mag-i-clip kayo guys, ito na yung actual na pag-clip ha. Pag sanay na kayo, kayang-kaya nyo na yan. Magbawas kayo ng medyo madami na. Pero kapag first time, pakonti-konti lang, yung tip lang muna. And ingatan nyo na hindi maaabot yung tinatawag nating quick, which is yung vein sa nail ng dog. So, kapag magki-clip ka, sa case ng white nails or yung clear na nails, nakikita natin yung tinatawag na quick, which is yung vein sa nails ng dogs. So, ako, since may experience na ako sa pag-clip ng nails ng aso, kaya ko na siyang mahanap. Kahit isahan lang. Up. Good. Diba? Nagpaputol na. One more. Para mabilisan lang. Sagad-agad pero hindi ko tatamaan yung quick kasi may experience na tayo dito eh. Okay. Okay. Assurance. Pwede naman guys kung may kasama kayo, hawakan nyo sa kanya yung bottle habang inaabot ng dog yung treat sa loob ng jar or ng bottle is magti-trim kayo. Mas madali, di ba? Ito. And yung juklo, huwag natin kakalimutan yung juklo. Yan yung humahaba talaga guys kasi hindi siya napupudpod tulad ng ibang nails. Kasi hindi siya dumidikit sa lupa. O yan, naputulan na natin. I-check ko kung mahaba pa ba. So far, okay naman. Okay. So, paano nyo nga ba malalaman na mahaba na yung kuko ng aso? Besides from visual inspection, ito si Goldie, mahaba na ang kuko niya. Ano pa yung possible natin na pwedeng maging indicator na mahaba ng kuko? Ganito yun guys. Kapag nilapak mo ang aso mo sa tiles, diba? May naririnig kayo. Dapat hindi yan tumutunog. Yan na tumatama and tumutunog is yung nails niya. Ngayon, ang effect ng nails na hindi kiniklip, hindi tinitrim, is ang nangyayari, yung posture ng claw niya, yung form ng claw niya, or ng paw, is nami-misalign yung mga kumbaga bad posture na dito. Ngayon, ang epekto nun, yung dog, imbis ng tama yung lean forward niya, ang nangyayari is gumaganto. Bali, hindi niya mapantay yung tayo niya, which will cause bad posture in dogs. And possible na yung mga joints niya maapektuhan. So, very important guys na every
time na nakikita natin na mahaba na or tumutunog na kapag nilalapag natin sa tiles, ganito, may tunog, di ba? Dapat i-trim na natin. Okay. Ito naman, in the case of black nails, ito si Boogie guys. Tingnan mo, ang nails niya is black. So, paano natin maiiwasan yung peak? Lalagay kami ng diagram para may guide kayo kung paano mahanap yung tamang level or tamang length lang ng pagputol sa quick ng aso. The best way na pag magtitrim kayo ng black nail sa dogs is konti-kontiin nyo. Ayun, si Boogie is not equipment sensitive. Nakikita nyo guys, hindi siya nag-react, dinidilaan niya pa yung clipper. Pero, imamark ko kasi gusto kong i-continue niya yung positive behavior. So, imamark ko yung behavior na yon. So, kukonti-kontiin ko yung nails ni Boogie. Wait lang. Diba? Yan. May tamang length guys. Okay. Kapag black ang nail, ang gagawin mo, dapat konti-kontiin. Hindi pwedeng sagad-agad kasi lalo na kung wala kang experience, dudugo talaga to. Kapag guys na gupit nyo naman yung kuko, yung quick or yung vein sa kuko ng aso nyo, may nilalagay tayong powder para ma-stop agad yung bleeding. Ilalagay namin yung alan and kung may available tayo sa market, i-link natin. Ito konti. Good, good, good. Oh, isa pa. Oh. Bawas ng konti. So guys, kapag mag-clip tayo ng aso, tandaan, always take your time. Kasi hindi lahat ng aso is not equipment sensitive. Sa case ni Pacho kanina, diba ayaw niya? Then bigla niyang nagustuhan. So, number 1, always take your time to build behaviors. Number 2, know the proper tools, kung anong gagamitin, kung anong mas komportable ka, and mas safe. And number 3, pakonti-konti lang ang pagbawas kasi baka matamaan talaga yung vein or yung quick. And lastly, kailangan kapag magtitrim ka, meron kang emergency na yung powder, di ba, pag natamaan dudugo, dapat meron ganon kasi kung hindi mo naman lalagyan ng powder na yun, okay lang naman, kaso makala at madugo. So yun guys, 5 important tips kapag magtitrim tayo ng nails ng dogs natin.